ibabahagi ko na po ang full episode ng istoryeng ito. Malapit nang dumating ang Pasko. 3 araw bago ito dumating, ay nabigyan ako ng pagkakataong makauwi sa probinsya namin. Ang pangalan ko ay Melissa. Ako ay 27 years old na. Laki sa hirap at high school lang ang inabot. Nakadating naman ako ng college level. Pero dahil sa kakulangan ng pera, tumigil na ako. Nagtatrabaho ako sa isang pabilihan ng damit sa May Divisoria. Dito ko na rin nakilala ang naging asawa ko na si Roger. Gwapo ito at matipuno dahil isa siya sa mga nagdadala ng mga supplies ng amo naming incheck. Hindi naman ako mapili sa lalaki. Pero dahil taga Maynila si Roger, nagbaka siguro na rin akong hindi madidihado kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Medyo natagalan din at nahirapan sa panliligaw ang mister ko. Pero dahil napatunayan niya sa akin na mahal niya ako, ayun. In short, ikinasal kami sa judge at naging mister ko na nga siya ngayon. Sa katauhan ko naman ay hindi ko rin masasabing super ganda ko. Simple lang naman ang itsura ko. Maputi para sa isang probinsyanang salta sa Maynila. Katamtaman ng tangkad, nasa shoulder level ang haba ng buhok at syempre kung asset na lang ang pag-uusapan ay dito naman ako mayaman. Medyo may kalusugan kasi talaga ang harapan ko. At ganoon din sa likuran. At syempre, dahil nakasanayan ko ring manamit ng maiksi, mas lalo tuloy lumilitaw ang asset ko na to. Hindi naman yung bastusin ang suot, pero syempre, ang sarap din sa pakiramdam. Yung feel na feel mong sexy ka kahit medyo malaman ka. Bago lang kaming nagsasama ni Roger at nabiyayaan kami ng isang supling na babae, si Marilet. Mag-6 na buwan na rin siya. At saktong magpapasko na, ay nagpaalam ako sa amo kong umuwi sa probinsya para makapagbakasyon. Pumayag naman to at laking tuwa ko naman kasi makakasama ko na ang mga magulang ko. Halos 3 taon na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Pero ngayon, sa pag-uwi ko sa kanila ay kasama ko na ang aking pamilya. Pero sa kasamaang palad, ay hindi ko naisip na peak season pala ang araw ng pag-uwi ko. Tanga lang, pero grabe. Pagdating namin sa terminal, ay dagsa ang dami ng pasahero. Marami rin sa kanila ang stranded. Maraming nagkalat na naghihintay ng masasakyan. Mga malalaking gamit na akala mo ay lumikas dahil sa delubyo. At mga vendors, pati barkers na nagpapakipot ng daanan. Melissa, dito ka lang ha. Maghahanap muna ako ng bus. Baka makasingit pa tayo dyan eh. Ang wika ng asawa ko. Kami naman ni baby ay tumambay na lang sa isang sulok. Buti at 3 bag lang dala namin. Si Marilet naman ay iyak ng iyak dahil sa init at ingay sa paligid. Kaya pinagatas ko na lang siya at sinubukang pakalmahin. Lumipas ang halos 1 o 2 oras. Tsaka palang dumating ang asawa kong basang-basa na ng pawis ang damit. Nagmamadali itong nakisiksik para makalapit sa amin. Oh, Melissa, ihanda mo na yung sarili mo ah. May nakuha akong bus eh. Doon tayo sa lane 3 tumambay at doon daw darating yung sasakyan natin. Ang wika ni Roger. O sige, pero Roger, nagugutom na ako eh. Kanina pa kami nakatambay dito. Sagot ko naman. O siya, sige. Lipat muna tayo. At pagkatapos, ay bibili na rin ako ng take-out. Kahit masikip pa ang daan, dahil sa dami ng tao ay nakisiksik na lamang kami. Tiniis ang init at ingay.
Pero medyo okay lang din sa akin kasi manipis na t-shirt at maiksing maong na short lang naman ang suot-suot ko. Pagdating namin sa lane 3 ay tumambay ulit ako. Si Roger naman ay nagpaalam at bumili ng makakain. Ilang minuto pa at dumating ang isang ordinary bus. Akala mo may people power na rally ang paglapit ng napakaraming pasahero sa bus. Wala nang pila at lahat gustong sumakay. Maraming nagtutulakan at nagsisigawan. Ako naman ay natatakot na makisiksik dahil dala-dala ko si baby. Grabe namang pahirap to. Magsiayos kayo! Magsiayos kayo! Hindi makakapasok yung mga pasahero eh. Ang mga wala pang tiket dyan ay wag nang sumakay dito. Doon sa booth ang bilihan ng tiket, hindi dito. Kaya papasukin nyo yung may mga tiket. Sigaw ng konduktor na mukha ng gusgusin dahil nagkulay itim na ang puting polo shirt niya. May panyo din na hawak-hawak para ipampunas sa noo. Wala pa si Roger. Tangina, baka di kami makasakay nito ah. Nakita kong sunod-sunod ang pasok ng mga pasahero at mga gamit nila. Gusto ko nang sumakay pero hindi pa rin. Kasi wala sa akin yung ticket at wala pa ang asawa ko. Parang hindi ako mapakali. Melissa! Melissa! Sensya ng haba ng pila sa Jollibee eh. Sabay pakita niya sa akin ng tinake out niyang manok ligaya. Ang tagal mo, Roger. Kanina pa kayo dumating yung bus. Hindi ako makapasok kasi ang daming tao eh. Kawawa naman si baby kung may ipit. O sige, ako lang bahala. Hawakan mo muna tong supot. Inabot niya sa akin ang pagkain. Binuhat niya ang 3 bag namin at pilit pinagkasya ang sarili sa daan. Sumunod na lang ako sa kanya. Padaan po, may bata po kaming kasama. Pakiusap na pasigaw ng asawa ko. Oh, padaanin niyo, may bata oh. Sigaw naman ng konduktor. Buti na lamang at nakinig sila. Pagsampa ng paa ko sa hagdan ng bus, ay talaga namang nakahinga ako ng matiwasay kasi makakasakay na kami pauwi. Pero biglang napasinghapulit ako ng hangin nang makita ko ang kalagayan sa loob ng bus. Hindi kami makaraan kasi ang daming nakatambak ng mga bag, karton at iba pang kagamitan sa mismong daanan sa gitna. Ay? Ano ba yan? Paano kami makakadaan yan? Inis kong parinig sa driver at konduktora. Saan pala upuan niyo, misis? Tanong ng konduktor sa akin. Ito po ticket namin. Binigay ng asawa ko ang tickets. Itinuro kaming dalawa malapit sa pinakalikod pero magkahiwalay ang upuan naming mag-asawa. Nasa 3 row na mula sa likuran ang isa at ang huli ay medyo malapit naman sa gitna. Pinili ko ang bandang gitna. Kaso nang makita ko ang isang napakalaking karton na parang isang ref yata ang laman at nakaharang pa sa upuan, ay doon na ako sa likuran. Dala-dala ko ang bata at dahan-dahan ay lumapit ako sa bandang likuran upuan. Napansin ko naman ang mga pagsulyap ng ilang kalalakihang pasahero sa shorts ko. Siguro, kita ang maputi kong mga hita. Bahala kayong magsawa kakatingin, basta ang mahalaga ay makakauwi na ako. Ang sabi ko sa sarili. Pagdating ko sa upuan ko ay may lalaking nakapwesto na sa bandang bintana. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Medyo matipuno ang katawan ng lalaki. Siguro mas matangkad lang to kaysa sa asawa ko, pero mukhang mature na. Kayumanggi ang kulay nito at maayos naman ang pananamit. Naka-polo shirt ito na kulay yellow at pantalon na medyo faded.
May nakasaklay ding isang maliit na sling bag sa kanang balikat niya na mukhang pitaka at cellphone lang ang kayang ilagay. Tinignan ko muna ang asawa ko at mukhang hirap ito sa pagpasok sa upuan niya. Matapos makapwesto ay tumingin siya sa akin at kumaway. Tumango na lang ako tsaka umupo. Medyo mainit, kaya sinubukan kong kunin ang paypay sa bag ko. Buksan ko na lang tong bintana, misis, para medyo may hangin at di mainitan ng baby mo. Biglang wika ng katabi ko ang lalaki. Hindi pa ako nakasagot, ay binuksan na niya kaagad ang bintana gamit ang macho niyang braso. Salamat ho, ang sabi ko. Gardo pala pangalan ko. Nakangiti pa rin siya. Nagpapakit ba to sa akin? Melissa po. Matipid ko namang sagot. Mukhang magbabakasyon kayo ng asawa mo Pangalan niyo ba yung baby? Tanong niya. Oho. Ang cute naman. Ilang taon ka na pala, Melissa? 32 po. Pagsisinungaling ko. Ayoko namang magsabi ng katotohanan sa isang taong hindi ko kilala, no? Wow, hindi halata. Medyo magkaedad pala tayo. Ilang taon na po pala kayo, Manong? Tanong ko. Naku, minanong mo naman ako 42 po ako, Manang. Ang biro naman niya sa akin. In fairness, napangiti niya ako doon Well, patawad kasi mababa lang kiliti ko sa mga jokes. Kahit corny, basta sakto ang delivery, mapapangiti mo na ako. Ay, hindi rin po halata, Mang Gardo, ang sabi ko. Naku, Melissa, wag mo na akong tawagin ng Mang. Okay na sa akin ang Gardo na lang. Nagmumukha lang akong matandaan yan lalo Sorry po. Medyo nagkaroon din ng katahimikan sa aming dalawa. Siguro, wala pang maitapik si Mang Gardo. Ako naman ay medyo naiilang kasi parang close na agad ang style ng pag-uusap namin. Napansin ko na lang na may ilang panggamit ang dala ng konduktor. Pinagkasya niya lahat sa likuran at talaga namang natabunan na kami. Hindi ko na makita yung pasahero sa tapat ng upuan ko. Parang may pader na gamit sa gitna namin. Pati nga ang asawa ko ay hindi ko na makita. Ano ba yan? Tinambak niyo na dito lahat ng gamit Kulang na lang dahil hindi dito ang buong bahay Reklamo ko sa pangyayari. Sino ba naman kasing hindi maiinis? Mainit na nga mahihirapan ka pang gumalaw dahil sa sikip. Paano na lang kung biglang may dumagan sa amin ni baby? Tanginang mga tagabas na to at yung may-ari naman ng mga gamit, walang pakiramdam. Pasensya na ho, misis. Puno na kasi sa ilalim Sagot sa akin ng isang konduktor. Paano pa kami makakalabas nito? Andito yung baby ko. Paano kung madaganan kami dito? Ang sabi ko. Ay, pasensya ka na, misis. Peak season ngayon. Kung hindi mo gusto dito, di lumipat ka ng ibang bus. Ano? Nakakainis talaga tong konduktor. Akala mo kung sino? At ako pang lumabas na masama. Kalma ka lang, Melissa. Baka magising anak mo. May nahong wika sa akin ni Gardo. Melissa, tama na. Ako na lang magdadala ng baby. Wika sa akin ng asawa ko na kailangan pang tumayo para makita ako na nakatayo din. Umiling na lang ako at tinanggihan siya. Tiningnan ko ang paligid. Buisit naman. Para akong nasa loob ng isang cubicle nito Natatabunan ako ng mga gamit. Pero hinayaan ko na lang. Ayokong mamili pa ng masasakyan. Lalo pa ngayon. Nagdesisyon na lamang akong kumain muna. Inabot ko ang naka-styrofoam na take out gamit ang isang kamay ko pero medyo mahirap kasi dala-dala ko rin ang anak ko. Buti nga mahimbing itong natutulog Kahit hirap ay pinilit kong buksan ang styrofoam.
At gamit ang isang kamay ay tininidor ko ang fried chicken. Kinagat ko to tapos nilapag ulit at dumakot ako ng kanin. Hawakan ko muna baby mo para makakain ka. Alok sa akin ni Gardo. Naku, wag na, kaya ko naman eh. Sige na, para hindi ka mahirapan. Pagpupumilit niya. Halata sigurong nag-iinarte lang ako. Maingat kong pinasa sa kanya ang bata. Pansin kong magaling itong humawak ng bata. May anak na ho kayo, Kuya Gardo? Tanong ko. Naku, Gardo na lang. Wala pa akong anak. Ako lang kasi minsan nag-aalaga ng anak ng kapatid ko eh. Ah, ganun ba? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Choosy ka, no? Tanong ko naman. Hindi naman. Ano pala trabaho mo? Bakit ba ako nakikipagtsikahan sa estranghero na to? Nako, na-bored na rin yata ako eh. Nag-extra sa construction, tapos minsan naman sa pier. Ah, ganun ba? Kaya pala machong loko? Napatingin tuloy ako sa makisig na dibdib ng lalaking to. Hindi ko na muna siya kinausap. Gutom na ako, kaya naman kumain na muna ako. Nilabag ko sa mga hita ko ang styrofoam at kumain ako ng todo. Alam kong tinitingnan ako ni Gardo. Hindi ko lang sure kung saan. Wala na rin akong hiya-hiya pa kasi talaga namang taggutom na ang tiyan ko eh. Baka magka-ulcer pa ako nito. Naku Melissa, huminga ka naman. Ang biro sa aking bigla ng bokong. Namuntikan ko pang ikabilaok nang matawa ko. Napahawak ako sa bibig ko at gusto kong pigilan ng tawa. Gago talaga tong lalaking to. Ang sarap paluin. Kaso hawak niya si baby eh, kaya umiling na lang ako. Hindi tumagal sa kandungan ko ang pagkain. Ilang minuto lang ay naubos ko na to. Nilagay ko sa ilalim ang basura ko. Bahala ng konduktor nito. Kinuha ko naman ulit si baby. Nagpasalamat na rin ako kay Gardo. Nakangiti lang siya sa akin. At grabe namang makatitig sa mga mata ko. Tapos, mabilis na sisipat sa ibaba ang tingin niya. Ayos ah. Pinadaanan pa sa katawan ko ang mga mata niya. Ilang sandali pa at nagsimula na kaming bumiyahe. Malayo pa ang biyahe namin at siguradong bukas pa kami makakarating. Matinding traffic ang nadaanan namin palabas ng Kamaynilaan. Habang nasa traffic kami, ay nakapagkwentuhan naman kami ni Gardo, pero hindi ko naman siya masyadong kinukulit pa. Medyo naiilang kasi akong makipag-usap sa kanya. Ewan ko lang ha. Pero kasi yung mga tingin niya sa akin, wagas eh. Para bang tutunawin na ako. Kaya ayun, nung makalabas na kami ng expressway, medyo na nahimik na kaming dalawa. Banayad naman ang naging biyahe at bukas pa ang bintana, kaya presko ang hangin. May strap din si baby sa akin para hindi basta-basta mahuhulog. At di naglaon ay nakatulog na ako. Hindi ko na namalayan ng oras. Ang isipan ko ay naglalakbay na sa malayo. Hanggang sa medyo nagising ang ulirat ko. Nakatagilid na pala ako. Andito pa rin sa kandungan ko si baby pero napansin kong nakasandal ako. Shit, nakasandal ako sa balikat ni Gardo. Tinignan ko siya. Nakapikit at nakasandal naman sa gilid ng inuupuan niya malapit sa bintana. Ang laki ng balikat niya, kaya pala nakatulog ako ng mahimbing eh. Pero napansin ko ring medyo mainit ang kanang hita ko. Hindi ko to makita dahil sa baby, kaya kailangan ko pang igalaw si baby papunta sa kaliwang gilid. Ay putik, ang kamay ni Gardo nakadantay sa kanang legs ko, as in, sa mismong balat ko at hindi sa shorts ko ha. Kasi nga, maiksi lang naman yung suot ko. Tangin ang lalaki to ah. Gusto ko sanang sapukin siya,
Kaso baka magkaroon pa ng ingay at magkagulo pa sa bus. Kaya naman ang ginawa ko ay hinawi ko ang braso niya. Matapos nun ay umusog ako palayo sa kanya. Buti matibay yung isang malaking karton na nasa gilid ko at doon ako napasandal. Tinignan ko ulit si Gardo. Di pa rin siya gumagalaw. Kahit nauga pa ng malikot na bus. Siguro nga, aksidente lang talaga yun at hindi niya sinasadya. Dumungaw naman ako sa bintana. Namumula ang kalangitan. Wala akong relos pero alam kong magdidilim na. Siguro mag-aalas 6 na rin ngayon. Huminto ang bus namin sa isang kainan. Tulad ng inaasahan ay taghirap ang pagbaba sa bus. Nagmistulang mga Spider-Man ang mga pasahero sa likuran dahil naglalambitin na sa mga bar ng siling at inaapakan na ang mga ulo ng sandalan ng upuan para lang makaalis. Grabing pahirap to. Roger, pahawak nga kay baby oh. Hindi ako makaraan eh. Teka, sandali pupunta ako dyan. Dahan-dahang lumapit sa amin ang mister ko. Inabot ko ang anak ko at ayun, nagising na. Iyak ito ng iyak at nagising ang ilang pasahero na ayaw nang bumaba. Pero ako, gusto ko nang mag-CR kaya bumaba na ako. Naunang bumaba ang asawa ko. Ako naman ay hirap na hirap sa pagbaba. Bisit na buhay naman to. Grabe. Inabot ko ang hawakan sa itaas at hinila ko ang sarili ko. Medyo mahina talaga ako sa mga ganito at sarili kong katawan kaya hindi ko na mabuhat. Hay nako, buti pa nung kabataan ko. Kahit anong puno ay kaya kong akyatin. Tulungan na kita, Melissa. Boses ni Gardo sa likuran ko. Hindi ko napansing gising na pala siya. Alam kong nakatingin siya sa likuran ko at sa short ko mismo. Kasi halos yumuko na ako sa pwesto habang nahihirapang umakyat. Sandali, kaya ko to. Pagpupumilit ko pa. Pero ayun, bigo ako. Naramdaman ko na lang na hinawakan ng malalaki at magagaspang ng mga kamay ni Gardo ang bewang ko. Maingat na itinulak niya ako paitaas. Nakatayo na pala siya sa likuran ko at pareho kaming nakaapak sa upuan namin. Pero ang kaliwang pa ako ay nakaapak naman sa isang karton. Nang may tulak niya ako paakyat, ay naramdaman ko ang pagdikit niya sa likuran ko. Talaga tong lalaking to? Pero epektibo naman nga dahil mabilis akong nakakapit ng maayos at binitawan na niya ako. Dire-diretso na akong naglambitin din. Galing talaga ng bus company na to. Ginagawang unggoy ang mga pasahero. Bago ako nakababa sa bus, ay tinignan ko pa ang driver na nakasimangot. Hindi ito makatingin sa akin. Ay nako, ang galing talaga ng service nyo. Magkakamasal kami pag uwi namin sa bahay namin. Sa kainan naman ay magkasabay kaming kumain ng asawa ko. Halatang bagong gising pa si Roger dahil buhaghag pa ang buhok niya. Si baby naman ay pinapatahan ko habang kumakain. Hirap din kaming mag-ina. Hindi mo magagawa ng basta-basta ang dati mong ginagawa noong dalaga ka pa. Habang nagsasalita si Roger ay nahagip ng mata ko ang pagdaan ni Gardo sa likuran ng mister ko. Sandali kaming nagkatinginan. Nakangiti ito sa akin. Ayun na naman ang mga mata ng bokong. Nakailang beses itong nakadamove sa akin kanina ha. Pero hindi ako sure kung sinasadya niya ba o baka naman talagang nag-i-imagine lang ako. Ang dumi-dumi ko talaga. Matapos mag-CR ay sabay na kami ulit ni Roger umakyat ng bus. Inalok niya ulit ako na sa kanya muna si baby. Kaso hindi ko pwedeng gawin kasi kailangan ni baby ng gatas ko.
As usual, unggoy-ungguyan ulit kami sa pagpunta sa kanya-kanyang upuan. Pagdating ko ay naroon na pala si Gardo. "Oh, busog na kayo?" tanong niya. "Oo, okay na. Malayo pa biyahe natin. Ay hirap magutom sa daan." "Oo nga eh. Kailangan ko nang magpa-breastfeed kay baby. Kaya tumalikod muna ako kay Gardo at iniangat ko sa bandang kaliwa ang t-shirt ko. Medyo natatakman naman to kaya hindi kita ni Mokong. May ilaw pa ang bus nang magsimula na kaming bumiyahe ulit. Nakikita kong nakatingin sa akin si Gardo. Nakakahiya na tuloy. Ano ba to? Para siyang nanunood ng hype sa zoo ah. Kakaiba ba ang tingnan ng ina na pinapagatas ng baby sa labas? Naku po, ayan na naman ang marumi kong isipan. Tahimik kong hinele si baby. Napansin ko namang nakatulog na rin si Gardo. Ilang sandali pa ay pinatay na ang ilaw sa loob ng bus. Sinubukan ko munang padighayin si baby bago ako nagdesisyong magpahinga na rin. Sa kadiliman ng gabi, sa loob ng bus kung saan ako nakasakay at nakaupo, ay tila may nararamdaman ako sa kanang bahagi ng braso ko. Medyo namulat ako pero hindi pa rin ako tuluyang gising. Nakatagilid ulit ako. Nakasandal na naman ang ulo ko sa balikat ni Gardo. Nagsimula ang lahat sa isang kutob. Pagkatapos ay naramdaman ko ang simpleng pagbundol sa gilid ko. Alam kong siko niya yun. Siguro tulad pa rin ito nung kanina lang. Malikot lang yata matulog tong katabi kong estrangherong lalaki. Kaya naman, hinayaan ko na lang siya. Nakailang beses na mahinang bumundol ang siko niya sa akin. Hindi na ako ganong makabalik sa pagtulog. Pero mabigat talaga ang mga mata ko, kaya hindi ko na binuklat pa ang mga to. Kasunod, ang tila mahinang paghaplos sa bewang ko patungo sa harapan ko. Teka, siko pa ba to? Hindi to siko ni Gardo. Nagkamali ako. Kamay niya pa lang kanina pa nagungulit sa akin. Ano ba to? Baka naman namamalikmata lang ako. Pero hindi yata eh. Dahil makalipas ang ilang minuto, ay nakadama ko ng may dumapo na naman sa hita ko. Unti-unti itong umaakyat. Maingat ang Mokong. Sinasabay niya ng pag-uga ng bus para hindi ko mahalata. Mabagal ang kilos ni Gardo. Matagal siyang kumilos at dahil dito, nakatulog na naman ata ako. Nagamalay na lang ako ulit nang mapansin kong ayaw kong tantanahan ni Mokong. Tangina naman. Medyo nagising na rin ako kaya't lumayo ako ng bahagya. Ayokong mag-iskandalo sa 10 oras ng gabi at pagod din ako kaya naman lumayo na labang ako. Sumandal na ako ulit sa karton sa gilid ko. Tumagal siguro ng ilang minuto nang umiral na naman ang kapilyuhan ng Mokong. Pinalo ko to. Kahit madilim, ay alam kong nakatitig siya sa akin. Hindi na ako nagsalita. Alam na niyang gising ako at ayaw ko ang ginagawa niya. Tangina, matutulog na nga lang ako, meron pa akong mahilig na katabi. Maya-maya, hindi ko na malayang nakatulog na ulit ako. Medyo bukas ang bintana kaya medyo malamig. At dito ako medyo nagising. Pero napansin ko na naman na may nakadantay sa legs ko. Anak ng tilapia naman oh. Manhid ba tong lalaking to? Hindi muna ako gumalaw. Hinayaan ko muna si Gago. Dito ko napansing medyo nakakatangay din pala ang pambabastos niya. Kung asawa ko lang to, baka kanina ko pa to sinunggaba ng harik. Dito, dahan-dahang bumilis ang tibok ng puso ko. Nininervyos na talaga ako. Nakakatakot naman tong katabi ko. Ayaw paawat eh. Bilib talaga ako sa lakas ng loob nitong Gago. Pero ayun,
Tuloy pa rin siya sa gawain niya. Alam niyang karga ko ang anak ko tapos gaganituhin niya pa ako. Hanggang sa tuluyan ng pumapagitna ang haplos niya. Pinigilan ko siya. Pilit kong tinutulak pero gumalaw si baby kaya inatupag ko muna ang anak ko. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon ulit si Gago. Napasinghap na lang ako ng di oras. May kung anong kiliti ang bumalot sa akin at hindi ako makakonsentrate sa paghihele sa baby ko. Malikot pa rin si baby at medyo umiiyak na rin. Tila nagising yata, kaya todo aruga naman ako. Pero ito, si Gardo, at nag-e-enjoy na ng tuluyan sa akin. Hindi ko siya mapigilan. Ang bilis ng tibok ng puso ko at medyo naghahabol ako ng hininga. Tiningnan ko si Gardo, pero hindi ko siya maaninag. Buti na lang at napatahan ko na si baby. Ngayon, pinalo ko si Gardo na kanina pa lumalapastangan sa akin. At doon ay natigilan siya at umayos. Ano ka ba? Ang bastos mo Pilit kong hininaan ang boses ko. Pero alam kong ramdam niyang galit ako. Hindi siya sumagot sa akin. Medyo hinihingal pa ako. Gusto ko nang lumipat ng pwesto pero mahirap talaga sa sitwasyon ko. Halos mag-iisang oras ko rin sigurong binantayan si Gardo pero hindi na yata umulit. Hindi na siya nangulit pa. Kaya naman nakatulog na lang ulit ako. Para akong nasa ulap. Nananaginip ako na tinutugunan ng mister ko ang pangangailangan ko bilang babae. Pero hindi rin nagtagal. Na-realize kong totoo ang nangyayari. Pero hindi ang mister ko ang nagdadala sa akin sa alapaap. Si Gardo. Napagagatlabi na lamang ako. May kung ano-anong kuryente na dumaloy sa buong pagkatao ko. Gusto ko na talagang labanan to at magsisigaw. Pero bakit ganito? Hinahayaan ko lang siya na unti-unti akong angkinin. Mukhang nabasa ng lalaki ang nasa isip ko. Kaya naman lumakas pa ang loob niya. Lumapit siya sa tabi ko at tuluyan pa siyang dumikit sa akin. Hindi ko pa rin siya pinipigilan. Ano ba to? Hindi ako sigurado sa aking sarili. Nagustuhan mo ba? Bulong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot. Alam kong alam na niya ang sagot. Nadala na ako at hinahayaan ko lang siya na makuha ang gusto niya kahit hawak ko pa ang anak ko. Shit naman, ang baby ko. Kung alam mo lang na sinusulit ang mami mo ng ibang lalaki sa harapan mo pa. Ang dumi ko talaga. Hayop. Dahil sa di na ako nakapanlaban pa, ay tuluyan na ngang nagawa ni Gardo ang gusto niya. Maingat niyang binuksan ang mga binti ko at hindi ko na siya pinigilan. Napakapit na lang ako sa braso niya. Dalang-dala na ako ng uhaw. At hindi huminto ang lalaking to na lapastanganin ang kapirasong langit na kinaiingatan ko. At sa isang iglap nga, ay huminto ang lahat nang biglang bumukas ang ilaw at dahan-dahang huminto ang bus. Nakita ko sa bintana na may kainan na namang hinintuan ng bus. Si Gardo naman ay huminto at nakangiti lang sa akin. Hindi ko pa rin siya kinakausap. Nagkatinginan pa kami sandali. Oh, ang kakain at magsi-CR dyan Bilis-bilis lang para di tayo maiwan ng barko mamaya. Sigaw ng konduktor sa mga pasahero. Parang mga lasing ang mga to na dahan-dahang nagsisibabaan sa bus. Halata ang pagod sa katawan nila. Ako naman ay gising na gising at parang tumakbo ng malayo dahil hinahabol ko pa ang hininga ko. Hindi na ako kumain pa, kaya dumiretso na ako sa banyo. Mabuti naman at kakaunti pa lang ang tao sa CR.
Pagkalabas ko ay nakita ko ang asawa ko na karga si baby. Sinasayaw-sayaw niya pa to. Sandali lang kaming nag-snack. Nakipagkwentuhan sa akin si Roger pero hindi ko siya maintindihan. Ang nasa ulo ko na lamang ay sigardo. Napapalulun ako ng mabigat sa tuwing naiisip ko yon at parang natuturn on na naman ako. Melissa, nakikinig ka ba sa akin? Ha? Oo naman. Napukaw ang kamalayan ko. Sure ka? Kanina ka pa tulala eh. Okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako. Roger, pwede bang ikaw na muna yung magdala kay baby? Ang sabi ko. Yun nga yung sinasabi ko si kanina pa eh. Kaso di ka sumasagot. Ano ba nangyari sa'yo? Wala naman. Pagod lang siguro. Okay, sige. Ako na bahala kay baby. Para makapagpahinga ka pagdating natin sa pier mamaya. Thanks ha. Isa akong masamang babae. Bahala na nga. Nagpahuli ako sa pag-akyat ng bus. Unti-unti ay palapit ako sa upuan ko. Unti-unti ay palapit ako sa upuan ko kung saan ako nakaranas ng pambabastos na pinayagan ko naman. Tulad ng inaasahan ay naroon na si Gardo at nakangiti lang sa akin. Tinignan ko ang paligid ng upuan namin. Natatabunan talaga kami ng mga gamit. Walang tao sa pinakalikuran dahil punong-puno ito ng gamit. Ibig sabihin ay para kaming isolated ni Gardo. Solong-solo niya ako sa upuan at kung anumang mangyayari dito ay walang makakaalam maliban na lang kung bumukas ang ilaw at may tumayo na pasahero. Nadaanan ko pa ang mister ko na nakangiti lang din sa akin at hawak-hawak si baby. Bahagyang ngumiti ako sa kanya. Isang malaking pagkakamali ang mangyayari ngayong gabi dito sa loob ng bus. Diyos ko, patawarin niyo po sana ako. Ngayon lang ako makakagawa ng napakalaking kasalanan. Roger, I'm sorry. Isa akong taksil na asawa. Dumating ako sa upuan ko ay tumupo ng maayos. Pansin ni Gardo na hindi ko nadala si baby ko. Kaming dalawa na lang sa upuan. Pansin ko ang ngiti niya kahit di ko siya tinitignan. Oh, wala na bang naiwan? Sigaw ng konduktor bago pa ulit pinaandar ang bus. Mga ilang minuto din munang walang nangyayari dahil bukas pa ang ilaw. Nakasandal lang ako at nakapikit. Nagtutulog-tulogan na parang gago lang. Si Gardo, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Matapos ang ilang minuto, ay pinatay na ang ilaw at isang tugtugin na soft ang pinadinig mula sa speaker ng bus. Sweet music at nakaka-relax. Ito ang naging hudyat para mabilis na lumapit sa akin si Gardo. Dumikit ka agad siya sa tabi ko. Alam kong nag-enjoy ka kanina, kaya binigay mo na yung baby mo sa asawa mo para masolo kita. Ang bang mo talaga, Melissa. Akin ka ngayong gabi ah. Sabay sinimsim niya ang leeg ko pababa. Sa puntong yun, ay kusa na akong tumugon. Hinayaan ko siyang buksan ang botones at zipper ng shorts ko. Hanggang sa tuluyan na akong nagparaya. Grabe, magkahalong konsensya at uhaw ang bumalot sa aking pagkatao. Para kaming matagal na mag-asawang hindi nagkasama sa panggigigil sa isa't isa. Walang kamalay-malay ang asawa ko na may ibang lalaki na palang nagbibigay aliw sa akin sa kabilang upuan lang. Simula nung nanganak ako ay hindi na kami ganong ka-active sa kama ng mister ko. Pero ayoko rin namang sabing sabik ako kaya ako pumatol sa iba. Siguro lang naman, baka nabawasan na rin ang excitement namin ni Mister. Parang yung feeling na
Sanay ka na sa ginagawa ng asawa mo at wala nang bago. Naku, ewan. Basta wala pa rin talagang excuse sa ginagawa kong kasalanan ngayon. Dahil sa sweet music na walang tigil na nagpapatugtog sa bus, ay nakukublihan ang mga mahihinang pasigaw ko. Halos mabaliw na ako sa sobrang panggigigil sa akin ni Gardo. Sinulit niya ang pagkakataon niya sa akin at hindi talaga niya ako nilubayan hanggang tuluyan naming marating ang rurok. Nakuha niya ako ngayong gabi na to. Isang kakaibang gabi. First time kong magawa itong bagay na to. Hinayaan kong tangayin ako ng lalaking to sa alapaap. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang magtaksil. Mahal ko ang asawa ko, pero bakit ganito? Nakakonsensya nga ako pero hindi naman ganoon kalakas. Bakit? Matapos akong makapaglinis ng sarili, ay umupo na ako ng maayos. At sinuot na ang short ko. Hanggang sa hindi na namin namalayan na pareho na kaming nakatulog ni Gardo. Ginising na lang ako ni Gardo noong nakarating na ang bus sa pier kung saan kami sasakay ng barko pauwi ng probinsya namin. Medyo madilim pa rin sa paligid. May mga tao naman sa labas na naghihintay ng barko at mga vendors na naggalat. Bumukas ang ilaw at huminto ang bus sa gilid ng pier. Nagsitayuan na ang ibang pasahero. Nagulat na lang ako nang hablo din ako ni Gardo at bigla niya akong sinunggaban sa labi. Wag! Tama na, Gardo! Pilit ko siyang tinutulak pero malakas siya. Baka di na tayo magkita eh. Remembrance na lang to. Sa puntong yun, kusa na lang akong tumugon sa gusto niya. Natigil na lang kami nang marinig ko ang mga ingay ng mga tao. Tumayo na rin ako at nakita kong palabas na ang asawa ko. Umakyat ako sa mga bagahe at bumaba ng bus. Sinalubong ako ng mag-ama ko sa ibaba. Sabi ng konduktor, bili na lang daw tayo ng terminal fee kasi kasama na sa ticket ng bus yung sa barko eh. Ang wika ni Mister. Ganun ba? E di mabuti. Sagot ko naman. Kinuha ko si baby ko kay Roger. Namiss ko talaga ang baby ko. Nakapahinga ka ba, Melissa? Gusto mo kape muna tayo? Tanong niya. Ha? Oo naman. Ikaw na lang magkape. Asidi kasi ako ngayon eh. O sige, doon na tayo para makapila na. Dumaan sa amin si Gardo. At sumulya pa to sa akin na may halong makahulugang ngiti. 6:30 AM na siguro nung makarating kami sa kabilang pier. Ang pier ng probinsya namin. Medyo matagal din ang biyahe namin sa barko. Halos 2 oras din. Maraming tao ang lumabas ng barko matapos makalabas ang mga bus. Nang naglalakad na kami papunta sa bus namin, ay nakita ko sa di kalayuan si Gardo na nagyoyosi. Nakasakay na to ng tricycle sa may likuran ng driver. Iisang bag lang ang dala niya at maliit lang to. Ngumiti pa to sa akin. Ako naman ay pasimpleng nag-fuck you sign sa kanya. Napansin kong napatawa siya sa akin. Shit siya. Nakaisa siya sa akin no. Nakonsensya tuloy ako dahil sa taksilan ko. Pero tao lang din naman ako eh. Hindi naman ako perpektong nilalang. Bumiyahe na kami at magkatabi na kami ng asawa ko dahil sa pier na ang baba ni Gardo. Sa kinauupuan ng asawa ko ay ang pwesto kung saan ako binigyan ng napakatinding aliw ng isang lalaking hindi ko kilala, pero sigurado kong hindi ko makakalimutan ang pangyayaring to at alam kong tuluyan na tong tatatak sa isipan ko. Kung tatanungin niyo ako kung posible ba tong mauulit, hindi ko masasagot yan. Alam kong mali, pero hindi ko may tatangging lumigaya ako ng lubos.
Ang mahalaga ngayon ay nakauwi na kami ng ligtas. Hanggang dito lang po.